Magandang araw mga kapatid. Ang pag-ibig at ang kapayapaan ni Kristo ay naway maghari sa ating puso at damdamin at follow sa programa ni Brother Jared sa Ang Dating Landas. No? Marami kayong matutunan na mga katotohanan. At patuloy Brother Jared dahil maraming na-inspire at na-enlighten sa ginagawa mo. God bless. Sumainyo ang kapayapaan ng Diyos. Muli sa awa tulong ng Diyos mga kapatid ay nandito na naman po tayo sa ating panibagong episode ng Ang Dating Landas. At salamat po Father Darwin Gitgano sa inyong pag-intro sapagkat ito po ay isa sa pinakamahalagang episode ng ating programa sapagkat ngayon po ay Mayo 4, 2026, kaalinsabay po ng ating selebrasyon ng unang-unang episode po ng ating programa simula nung ako'y makonverte sa simbahang Katoliko. Sapagkat ang kapatid na Kirby, total nandyan ka, ay ang first aired ng Ang Dating Landas ay May 4. Ngayon po ay May 4. Therefore, ngayon po ay napaka-espesyal na araw po para sa ating ministry at para sa ating programa sapagkat ito po yung araw ng pagsisimula ng ating pagtatanggol sa simbahang Katoliko, pagpapalaganap ng salita ng Diyos at pagpuna sa mga maling turot, mga maling aral ng mga protestante at ng mga pastor na siyang kinatuparan ng 24-24 Mateo. Kaya nga sinuot ko yung aking uniform noon sa Ang Dating Landas, itong white polo, mga kapatid, mga kababayan, sapagkat kung mapapansin ninyo sa unang episode ng ating programa, ito rin po yung suot ko. At sinuot ko rin at kasama po natin ang Our Lady of Lourdes o ang ating mahal na birhen o larawan po ng ating mahal na birhen. Ngayon, para hindi na tayo magtagal gaya ng ating sinasabi noong unang episode, ano bang purpose ng Ang Dating Landas? Ito ba yung para manira ng kapwa? Ito ba yung para mamersonal? Una, hindi. Sapagkat ang ginagawa natin, yung konteksto ng paggamit po sa Biblia sa 3:6 ng ikalawang Timoteo. Basahin natin, sabi ni Apostol Pablo, ang mga banal na kasulatan na kinasihan ng Diyos hindi kinasihan ni pastor, ay mapapakinabangan sa pagtuturo, pagsansala at sa pagsaway. Kaya ang ginagawa po ng ating ministry ay yung pagsaway. Sa papaanong paraan? 12:9 ng Roma, yung kinapopuotan yung maling gawa, yung maling turo, hindi yung mismong pastor sapagkat ang ating pakikibaka sa ikalawang Korinto 14-5, basahin natin. Sapagkat ang pakikipagbaka na aming ginagawa ay hindi laban sa laman, hindi pala laban sa laman, kundi sa harapan ng Diyos na siyang may kapangyarihang gumiba ng kuta at ng mga maling hakat bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. Kaya pala ang ginagawa natin, mga kapatid, mga kababayan, yung pakikipagbaka, pagpuna na hindi laban sa laman. Sapagkat kung laban sa laman, hinamon ko na sana na suntukan itong mga ito. Hindi naman tayo yung paling sumuntok O panoodin ninyo mga kapatid. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Di ba? At inyo namang napanood. Pero hindi natin yan gagawin sa ating mga kaaway na pastor. Ayun, nagbuti na dito si kapatid na Kirby sa ating tabi. Kundi ang ating gagawin lamang kung ano yung ginagawa o aral ng mga apostoles pagdating sa mga heretical teachings. At yung po yung pumuna, magturo at magsansala. At isa po sa pinakamahalaga doon, yung pagtuturo na siyang utos ng ating Panginoon Kristo at ang mga nakaakibat po doon na kasunod noon
ay yung pagpuno. Yan po ang purpose ng ating ministry. Yan po ang purpose ng Andating Landas. Kaya nga ang unang bumati sa atin, pag-welcome pa lang, nung unang episode, kung hindi nyo napapansin, kapatid na Kirby, mga kababayan, yung ating unang episode, ang bumati si kapatid na JB. Pero ngayon, total ay yayamang ating selebrasyon, o hindi lang selebrasyon ito, o anniversary ng ating programa, ay si Father Darwin mismo ang bumati sa atin. Praise God, ano? Hallelujah. Hallelujah. Ano? Ngayon, Paano kung inamong katalon ng suntukan, tatanggi ko? ay, tatanggi na tayo, ano? Hindi ka na rin, boxing na yan ako. Yung boxing lang, pwede. Dahil sa Pwede. unang Thessalonica 5:21, subukin nyo lahat ng bagay. Pero yung suntukan na siyang laman sa lamandita, iwas tayo doon, ano? Unang Thessalonica 5:21 at 22. Subukin ninyo ang lahat ng bagay, ingatan ninyong mabuti, Pero, layuan yung bawat anyo ng masama. Ngayong alam mo na, gawa na pala ng laman. Inaayon sa Kapitulo 21, versikulo 5 ng Galacia, ang mga nagsisipag sana ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Normal ka lang na lumayo doon. Ngayon, para hindi tayo magtagal, may sinasabi si Eliseo Fernando Soriano sa ating mga Katoliko patungkol sa mga larawan ng mga santo o larawan ng mga banal, sapagkat ito daw ay bawal ng Biblia. Maganda, papasukin natin siya at pakinggan ninyo, tignan natin ang kanyang sinasabit, ating sasagutin sa awat tulong ng Diyos. Pakinggan nyo. Diyos, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Sabi ng Diyos. Tama? Anong larawan ang bawal gawin? Ng anumang wangis na nasa langit o nasa lupa o nasa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila. Huwag mong paglilingkuran sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanigbuguin. Luluhod ka ba ron as against what God have said? At yan, at napanood nyo si Eliseo Fernando Soriano, ang aking kinikilalang sugo noon nung ako po ay nasa Members Church of God International pa. Sa mga hindi po nakakaalam, i-flash natin sa screen, yan po ay kasama ko si Daniel Rason, sapagkat ako po ay isang dapat magmamanggagawa sa Members Church of God International, na nung ako'y umalis ay doon naman sa Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus, na siya ring paksyon sa MCGI simula nang mamatay si Eddie Soriano. Ngayon, ating napanood na kanyang biniblame ang simbahang Katoliko at kanyang parang hinahamon na nagpapamarunong siya sa kanyang mga miyembro o nagmamarunong, na binasa niya ang Deuteronomio 5:7 hanggang 9 o 24:5 sa ng Exodo. Ano bang nakalagay doon? Huwag kang gagawa ng larawang inanyuan, na anumang wangi sa itaas sa langit, sa ibaba sa lupa, at sa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanubuguin. May sinabi pa siya, luluhod ka ba doon? Kung anong sinabi ng Diyos. Sabi na nga ng Diyos ano ba sabi ng wag? Bawal! Huwag kang gagawa. Ito nang sabi niya. Wala naman akong tutol sa binasa niya Pero wag niya yung ipapatungkol sa simbahang Katoliko na nilalabag natin yun. Dahil ang subject of the sentence dyan, kapatid na Eli Soriano o kahit mga KNP mo o si Daniel Rason, sa 5:7 ng Deuteronomio na referred sa 10 Commandments sa 20 of Exodus, ang subject of the sentence dyan ay pisel. Na pag binasa natin sa wikang Hebreo, kasi hindi naman kasi marunong mag-Hebrew itong mga MCGI Napansin ko rin to, maski si Eli Soriano mali yung pronunciation niya ng Hebrew. At kahit yung mga manggagawa niya, kahit yung mga debater niya, katunayan, si Jules, nung nakadebate ko, at yung napakadami pa nilang mga defender, walang nakasagot Dahil ang kahulugan po nung kanyang binasa in Old Testament o sa original translation, because the Old Testament originated translated in Hebrew, ay Lo Ta'asenek Apesel Elohim Akharem. Yung Elohim Akharem, o sa Tagalog, ibang mga Diyos, yun po yung ipinagbabawal na larawang inanyuan doon, na Lo Ta'asenek Apesel. Ang kahulugan po nung pesel, na siyang subject of the sentence na pinagbabawal ng Diyos na gawin at ukitin at luhuran, yung po yung mga Diyos-Diyosan sa Israel. Ano bang kahulugan ng Diyos-Diyosan? Basahin natin sa 8:4 ng unang Korinto, ganito ang ating mababasa. Tungkol sa mga pagkaing hinandog sa Diyos-Diyosan,
Alam naman natin na ang mga Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay na hindi totoo. Yun yung bawal gawin. Alin? Yung mga larawan ng mga bagay na hindi totoo. Si Santa Maria, wala ka namang mababasa sa Biblia na si Santa Maria hindi totoo. Wala ka namang mababasa na si Saint Teresa of Child Jesus hindi totoo. Wala ka rin namang mababasa na si San Carlo Acutis hindi totoo. Lahat sila totoo. They are exist. Talagang ang kutis. Ang mga apostoles, wala kang mababasa na ang mga apostoles hindi totoo. Therefore, hindi sila considered as mga idols. Hindi sila konsiderado ng mga Diyos-Diyosan. Ba't yung ginawa ng rebulto? Ang pakialam mo, iunutos ng Diyos Katunayan, nasa hula pa lang in New Testament. Sa 3:12 ng Apokalipsis, ganitong ating mababasa. Ang magtatagumpay ay gagawin kong haligi sa kanyang templo. Sino ba yung mga nagtagumpay? Yung kinanong na Eastern Church. Yung mga santo. Yung naging martir. Yung naging martir. Si San Antonio de Padua, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel. Si Saint, ito, yung santo na ito. Si Saint Pierre Ferrazzi. Sila yung mga nagtagumpay na ayon sa 3:12 ng Apokalipsis, magiging haligi sa kanyang templo. Na ito ay referred sa Old Testament na ang Diyos mismo nag-utos, umukit ng larawan sa kanyang templo. Bukod pa ito sa pinagawa kay Moises na siyang nakapaloob sa kabanantipan. Basahin natin sa 3:10 ng ikalawang kronika, ganito ang ating mababasa. At sa kabanal-banalang bahay, ay umukit ka ng larawan ng kerubin. Sasabihin, kayo ba kainutusan dyan? Contextually, yes. Sapagkat yung kautusan na yan yung pinatuloy na kautusan ni Kristo in New Testament. Dahil sa 5:17 ng Mateo, ang sabi ni Kristo, ako'y naparito hindi upang sirain ang kautusan, kundi upang ganapin. Ano yung ginanap niyang kautusan? Ayon sa Kapitulo 18, yung kahit ang langit at lupa lilipas, ang kanyang kautusan hindi lilipas. At isa po sa kinatuparan noon, yung nasa 3:10 ng ikalawang kronika, na ang Diyos mismo nag-utos na umukit ng larawan ng kerubin. Kerubin naman ang itinutukoy dyan, hindi naman larawan ni Santa Maria, hindi naman larawan ng mga apostoles. Ano ka? Hindi mo lang naintindihan ng konteksto. Basa na naman tayo sa original translation. Sapagkat ang tinutukoy sa original translation ay meklaet. Ang word na meklaet, referred yan in New Testament sa 3:12 ng Apokalipsis na mga haligi ng mga banal sa kanyang templo. Na ang kahulugan sa Tagalog ay graven images o human na tao, hindi kerubin. Human graven images. Magkakaroon ba ng kontradiksyon? Kasi binasa ni Soriano, wag gagawa. Ang Diyos naman nagpagawa. May contradiction ba, kapatid na Kirby? Walang contradiction. Kasi kung gagawin mo Diyos yung ginawa mo, kung may gumawa sa Diyos, hindi na siya Diyos. Di ba? Logic. Kaya maliwanag na maliwanag, wala pong contradiction. Pero kung utak ni Soriano ang ating gagamitin, utak ng MCGI ang ating gagamitin, magkakaroon po ng contradiction. Bakit? Ikala ko ba, wag, ba't yung Diyos nagpagawa? Contradiction na yan. Hindi po contradiction yan. Hindi po contradiction yan. Maaari magkaroon ng contradiction dun sa mga Muslim. Kasi ayon sa 4:4 ng ikalawang Korinto, ayon kay Apostol Pablo, meron talagang mga binulag na hindi mga kakaunawa. Ngayon, may contradiction ba? Wala. Dahil yung pinagbawal ng Diyos na gawin sa 20 ng Exodo o sa 10 utos at sa binasa ni Mr. Soriano sa 5:7 ng Deuteronomio, yung po ay pisel. Na siya rin binabasa nila sa awit at Isayas na ang kanilang mga Diyos-Diyosan may matang hindi nakakakita, may ilong na hindi nakakaamoy, may bibig na hindi nakakapagsalita. Referred rin nyo sa 20 of Exodus, 5:7 ng Deuteronomio, na ang kahulugan sa Hebrew ay pesel. Hindi meklaet o metsabe na tinatawag na dambana ng Panginoon sa 19:21 ng Isayas na siyang ipinatuloy ng ating Panginoon Kristo in New Testament. Kaya tayong mga Katoliko, merong larawang inanyuan. Kaya, kung bawal pala, bakit ang Diyos nagpagawa? Kung bawal pala, bakit sila meron rin? Sapagkat ang MCG ay meron rin larawan. Kita nyo, inalayan pa ng cake. Sa atin, bulaklak lang ang halaman. May cake! Sila pwede. Diba? Sila pwede. Pero tayo bawal. Sa atin larawan ng mga banal. Hindi naman banal to Larawan ni Soriano gusto, pero mga santo ayaw. Kita nyo? Ito pa. Ako mismo nakakita nito. Rebulto ni Daniel Rason.
sa MCGI Chapel nung Piyesta ng Diyos nung 2024. Ano ka? O mga MCGI, kala ko ba wag kang gagawa? Ba't kayo gumawa? Ipinrosisyon nyo, pat ipinarada nyo sa Apalit, Pampanga. Ang kapal ng mga mukha ng mga tao na to. Sa atin lang yung Kaya ngayon mga kapatid, mga kababayan, bumabalik sa kanila yung sinasabi nila. Kala ko ba wag gagawa? Ba't kayo gumawa? At kala ko ba wag gagawa? Bakit ang Diyos nagpagawa? Sinamba ba? Hindi. Sapagkat wala namang aral ang simbahang Katoliko na sambahin niyang mga yan. Dahil ayon po sa Our Catholic Faith, page 220, we do not worship the saint. At sa Catechism of the Catholic Church, we worship only a one God in three person, and that is the Father, Son, and of the Holy Spirit. Na according in 7:10 of Revelation, Amplified Bible 2015, that is will be considered as the Holy Trinity. Yan ang sinasamba nating mga Katoliko sa Espiritu at katotohanan, hindi sa rebulto at katotohanan. At yung word na katotohanan, sa 3:18 ng unang 1, ayon kay Apostol 1, basahin natin, huwag kang iibig ng salita, ni nandi naman, kundi ng gawat katotohanan. Therefore, yung pagsunod sa utos ng Diyos, isa rin pala yun sa pagsamba sa katotohanan, hindi lang sa Espiritu. Ano ba yung utos ng Diyos? 3:10 ng ikalawang kronika, sa kabanal-banalang bahay, umukit ka ng larawan. Kaya yung binasa ni Soriano, never po nating nilabag na mga Katoliko yun. O hinahamon ko yung mga MCGI. Kahit yung mga KNP nila, o si Daniel Rason, kakasaba ng debate yung mga, hindi nga kakasayan eh. KNP. Yung ano nila, kolektor ng pera. K, kolektor, N, ng P, pera. Hindi, katulong sa pangangasiwa. Okay. O ngayon, panoodin pa natin ang isa niyang patutsada mga kapatid patungkol sa larawang inanyuan ng simbahang Katoliko. Total na ating na-reserve yung kanyang binasa upang wag tayo maloko, panoodin niyo yung pangalawa. Liwanag, yan ang sinabi ng Biblia. Kasinungalingan na imbis na ang paglingkuran mo, yung lumalang, maglingkod ka sa nilalang, baligtad. Dapat ang paglingkuran yung lumalang, hindi yung nilalang. Lalo na yung ginawa ng kamay. Basahin natin ang 17 ng gawa ng mga apostol. Yamang tayo nga'y lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Yun, hindi natin dapat man lang isipin na may pagka-Diyos sa ginto, sa pilak, sa bato, sa kahoy, sa tanso, sa plastic, na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Bawal ng Diyos yun eh. Alam mo kapatid, kahit ano pa isipin mo, iniisip mo, hindi naman ito sinasamba ko ang Diyos eh. Eh kung hindi ma talaga pinasamba mo, ang Diyos talaga, ba't inilalagay mo pa sa harap mo yan? Ba't kailangan mo ilagay? Eh bawal nga ng Diyos yan. At yan mga kapatid, at atin siyang napanood na mali daw na na yung pagsamba mo, ilagay mo sa nilalang. Tama naman yan. Doon ako humanga kay Mr. Eli Soriano sapagkat wala namang aral ng simbahang Katoliko na sumamba sa nilalang. Ang sinasamba lang natin, yung Diyos na lumalang sa Espiritu at katotohanan. Para maliwanagan ninyo. Ngayon, yung binasa niya yung 17:29 ng gawa, basahin natin, no? Yaman ngang tayo lahi ng Diyos ay hindi marapat nating isipin ang pagka-Diyos katulad ng bato, ginto na inukit ng kabiyasan ng mga tao. Tama yung talata, pero out of context siya na yun ay pinatungkol niya sa simbahang Katoliko. Sapagkat walang aral ng simbahang Katoliko na iniisip natin na may pagka-Diyos ang bato, kahoy, ginto na inukit ng kabiyasan ng mga tao. Amen? Amen. Amen. Kaya out of context na naman ng MCGI. Ngayon, ang patutsada niya, hindi mo kasi sinasambay, ba't nananalangin ka sa harap? Anong pakialam mo kung nananalangin sa harap? Kung ang pinapanalanginan naman namin ng Diyos, hindi naman yung rebulto. Gaya ng ginawa ni Propeta Josue. 7:6 ng Josue. Yun pala kung ginawa niya, nakasama. Ano sabi sa 7:6 ng Josue? At hinapak ni Josue kanyang damit, at nagpatira pa sa lupa sa harap ng kaba ng Panginoon. Nanalangin eh. Sa harap ng kaba ng Panginoon. Na ayon sa 9:5 ng Hebreo, yung kaba ng Panginoon merong larawan. Para ito nakaharap sa camera. Nakaharap sa camera. Ibig sabihin pala yung camera sinasamba to. Sasabi, sa pananalangin naman kayo eh. O kaya nga sa pananalangin, ba't kayo? Ito, panoodin nyo kung paano manalangin ng MCGI. Nakaluhod kayo sa harap ng TV. Di sinasamba nyo yung TV. Panoodin natin. Sa aming mga puso at pag-asa
na nagmumula sa iyo. Maimulat ang aming mga kalooban, Ama, sa kabutihan mo. O di ba? Napanood din nyo. Eh kala ko ba wag kayong luluhod sa kanila eh? Ba't lumuluhod kayo sa kapwa nyo tao? Nakatitaymi pa kayo. At ang masaklap dito, doon pa sa harap ng TV. Eh tayo sa harap ng altar ng Hindi ko kaya Panginoon. malabo mata mo sa TV. Sumasamba pala sa TV tong mga to eh. Kaya, yun mga kapatid, mga kababayan, o nga, nakita nyo na mga MCGI, hatol kayo ng hatol sa amin. Ang ginagawa namin, pagluhod na walang pagsamba, na in Hebrew ay presepesepen. Gano'n rin naman gagawin yung logic eh. Yung logic naming mga Katoliko, na nananalangin kayo sa Diyos, nakaharap lang kayo sa TV. Pero hindi nyo pinapanalanginan at hindi nyo sinasamba. Gayon rin ang aral namin mga Katoliko. Nakaharap kami sa larawan, pero hindi yun nangangahulugan na sinasamba namin yung larawan. Dahil kung yun ang pakahulugan nyo, sumasamba kayo sa TV. Gaya ng inyong mga pananalangin pag kayo nakatitaymi. Lalo na sa MCGA chap, titaymi sa Greek. Yung pagpapaterapan nila na nakatuwad, na kulang na lang ay lusutan mo ng ari sa puwet itong mga ito. Ano no? Parang TI, kapatid na ano, Kirby. Oh, wag na nating ano. Ngayon, ang kanyang sinabi para hindi na tayo magtagal eh, hindi mo pala sinasamba, eh pat nakaharap sa'yo. Ang ginagawa natin, kaya nakaharap sa atin, hindi para sambahin, kundi upang respetuhin. Dahil ang pagsamba lang natin ay inuukol natin sa ating Panginoon Diyos. At ang ating pananalangin sa 4:6 ng Filipos ay tanging sa Diyos, na mamagitan lamang ang mga santos. At kung makikita niya na pinaparangalan lang ang mahal na Birheng Maria, o hindi naman sinasamba gaya ng pag-aalay ng bulaklak, Nakaharap. o pag-aalay ng mga halaman, o ng mga flowers, o etc., ay pagpaparangal lamang po sa mahal na Birhen. At ito naman ay sinang-ayunan ni Soriano na wala namang masama na ikaw ay magparangan sa mga banal, lalo na si mahal na Birheng Maria. O pakinggan nyo siya. Ang mga napiling banal, Ano po, pakiulit po tanong? dapat po bang parangalan? Ang mga napiling banal, Dapat parangalan ng napiling banal? Opo. Pagka po ang mamimili ang Diyos, payag ako. at tinatanong ko sa inyo, ang mga banal po ba, katulad po ng mga nila Birheng Maria, ano yan, napili po ng Panginoon yan, tinatanggap mo natin sila na dapat parangalan. Ano po, parangalan lang pala eh. Talaga naman dapat, yun nga At yan, sumangayon naman siya na wala naman palang masama magparangal, gaya ng ginagawa natin sa ating mga santo. At isa sa uri ng pagpaparangal, yung pagpapatira pa sa kanila, hindi upang sambahin, kundi upang respetuhin, dahil ang pananalangin natin at pagsamba, inuukol lang natin sa ating Panginoon Diyos, na atong Diyos, hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo. Amen? Amen. Ngayon, ang lahat man ng pagluhod ay pagsamba, yung ba ay paglilingkod sa nila lang? Hindi. Dahil kung yun ay paglilingkod sa nila lang, ibig sabihin, yung propetang pinagkakatiwalaan ng Diyos, sumamba rin sa nila lang. Hindi rin lahat ng pag-upo ay pagtahay. Oo, hindi rin lahat ng Di ba pag pagpapagtae. Oo. Diba? Ibig sabihin, may tae na rin. Pati kayong mga nanonood, may tae na rin kayo. Kung yun ang logic. Sintabis ko. Pasintabis ang mga kumakain ng siomay dyan. Kasi siomay parang tae. Kaya ngayon, tuloy tayo sa ating pinag-uusapan. Nagibaba lahat ng mga argumento ni Eli Soriano at ng Andating Daan? Yes, kaya wag na po tayong magpapaloko sa kanila. At muli mga kapatid, salamat sa Diyos at happy anniversary sa ating programa sa Ang Dating Landas. Kasama natin si kapatid na Kerwin. Yan, tumatawa pa kanina pa. Dati ang kasama natin ay sila kapatid na JB. Ngayong wala pa siya dito, ay si kapatid na Kirby ang ating kasama. Ayan. At happy anniversary sa Ang Dating Landas. At nawa ay patnubayan kayo ng mabatalumang Diyos na ribulto, kahoy, santo. O ganun ba? Hindi naman ganun. Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Salamat mga kapatid at mabuhay ang simbahang Katoliko. Pagod na rin ako. Dating landas lang, di dating daan. Masama yung ang dating daan. 22:15 na hope, dinadaanan ng masamang sasalit tao. sa wikang English, ano kaya ang tawag? Old path. The old path. The old path. The old The old. Hindi kapatid. Sige. Salamat sa Diyos mga kapatid at wala na tayong marami.